Magandang gabi, Oriental Mindoro. Ika-21 sa buwan ng Pebrero taong 2014. Ito po ang TVNet Newsline. At sa ulo ng ating mga balita, house and lot na grand prize sa Calapan City Fiesta Raffle ipinagkaloob na sa may-ari. Signature campaign ng senior citizens hinggil sa pagkakaroon ng maayos at kumbinyenteng tricycle sa lungsod patuloy na umuusad. At 7 kadalagahan nagtagisan sa kauna-unahang search for mutya ng Pandangitab 2014. At sa detalye ng ating mga balita, idinaos ang counting ng Mr. and Miss Foundation ng Adriatico Memorial School hapon na ika-20 ng Pebrero ng kasalukuyang taon na sinaksihan ng mga magulang, ilang guro, PTA officers at iba pa. Pasok sa top 3 ng may pinakamataas na nakolekta sa nasabing patimpalak sina Francine Guy Cabaylo na may kabuang 96,905 pesos at Dan Paul Mendoza na may kabuang 80,138 pesos. Pangalawa naman dito sina Romeo Fitzgerald Delmo na may 77,459.50 centavos at Ashley May Macarandang na nakakolekta ng 50,337 pesos. Habang pumangatlo sina Linus Miguel Mataya na may 42,950 pesos at Febelin Bautista na may 29,250 pesos and 75 centavos. Ang kalahati ng kabuang kinita ng bawat kandidata ay mapupunta sa classroom ng mga ito habang ang natitirang kalahati nito ay magiging pondo naman para sa proyekto ng PTA kung saan isang multipurpose building ang itatayo ng kasalukuyang pamunuan nito sa ilalim ng pamamahala ni PTA President Don Erix Magno. Samantala gaganapin ang koronasyon ng Mr. and Miss Foundation ng Adriatico Memorial School sa darating na ika-8 ng Marso, ganap na alas 2 ng hapon. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Wake up in a better mood. Look better with cleaner clothes. Better days begin with Panasonic. Smart ideas for a better life. Panasonic, ideas for life. New Toshiba LED Power TV. See the power. Hear the power. Feel the power. Toshiba, my choice. LED Power TV. Toshiba. Iba't ibang mga produkto tulad ng mga damit, pagkain, cosmetics at marami pang ibang maaaring mabili sa Pandangitab Bazaar na makikita sa harap ng Kapitolyo, Barangay Kaminmil sa lungsod. Ayon sa Provincial Tourism Investment and Economic Enterprise Development Office Tourism Division, 36 na mga booth ang bukas para sa mga nais na makibahagi sa bazaar hanggang sa 23 ng buwang kasalukuyan. Maaaring mamili dito mula alas 8 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. At dahil may street party ngayong gabi, 21 ng Pebrero sa kahabaan ng JP Rizal Street sa tapat pa rin ng Kapitolyo, maliban sa pakikijamming sa live band, pagdidisco at iba pa, mag-e-enjoy rin ang mga bisita sa naturang bazaar. Samantala, bukas na ang pinakaabangang Pandangitab Oriental Mindoro kung saan 8 contingents ang maglalaban-laban. Magsisimulang street dancing sa City Plaza at magtatapos sa grandstand ng Oriental Mindoro National High School kung saan naman magaganap ang in-place dancing. 100,000 pisong naghihintay na premyo sa magwawagi at sila ring pagiging kinatawan ng lalawigan sa Aliwan Festival. Mapapanood ang live telecast ng Pandangitab Oriental Mindoro bukas February 22 sa TVNet Channel 10, ganap na alas 6 ng gabi.
Samantala, upang masiguro ng kapulisan ang kaayusan at kapayapaan sa pagdaraos ng aktibidad para sa Pandanguita Festival 2014, ayon kay City PNP Chief Police Superintendent Glicerio Cancilao, nakikipag-ugnayan na sila sa Police Provincial Office, Public Safety Department, Reservist at iba pa para naman sa karagdagang tauhan hinggil sa paghahanda para dito. Street party. So itong street party natin na to ay instead nung nakagawian natin noon na dito sa may bandang malapit sa City Mart, sa ngayon ay isasagawa to malapit sa may Kapitolyo. So magmumula dito sa may tapat ng may BIR hanggang dito sa may A. Ignacio, yung sa may bandang gancho na yun. So yung area na yan ay isasarado. So itong area na yan ay bubuin ng tatlong parte. So yung dito sa may tapat ng mismo ng Kapitolyo sa may gate ay ilalagay diyan yung stage ng SMB. So diyan magkakaroon ng area. Ito po ay para doon sa area na yon ay nakasarado rin yon. So confined yon na lugar na yon. At doon lang magkakaroon ng inuman. So yung ating doon is dilata, yung inkan, yung ating mga inumin ng SNB. Then yung sa gitna na parte ay ito po yung parang disco area. So disco area at yung pinakadulo, ito yung magiging lugar kung saan ay may magkakaroon ng exhibit yung ating Oriental Mindoro Motorcycle Riders Club. So ito yung area na yan. Dagdag pa ng opisyal, taliwas sa nakagawiang lugar ng pagdaraos ng street party, gaganapin ang nasabing aktibidad sa tapat ng Kapitolyo kung saan ilang programa ang nakalatag at ilang bahagi ng kalsada ang sasarhan. So as to the deployment to ensure na masigurado yung kaligtasan at kaayusan ng mga tao na pupunta dito sa ating activity na to, ako po bilang maliban ho doon sa ating personnel ng Kalapan, ako po ay nag-request ng augmentation from our public safety company. So, para nang sa gayon ay makadagdag sa number ng ating tao. Ayon pa dito, 3 magaganap na kasihan sa isang gabi sa ika-21 ng Pebrero kung saan panawagan na rin ng opisyal na iwasan ang pagdadala ng anumang uri ng patalim o mga gamit na mahigpit na ipinagbabawal. Sa mga dadalo po sa magiging activity po mamayang gabi, na siguraduhin po natin na tayo po ay pupunta doon ay para po magsaya at para po maglimang at so tayo po ay makipagtulungan na sana po ay mapanatili natin ang kaayusan. Antabayan na iba pang mga balita makalipas lamang po ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, muling ipinaalala ni Federation of Senior Citizens Association Calapan City Incorporated President Oscar Ricaflanca sa regular na pagpupulong ng mga katandaan, ika-21 ng Pebrero, ang kanilang advokasya hinggil sa kumbinyenteng pagsakay sa mga tricycle sa lungsod, kung saan ayon sa kanya patuloy ang kanilang panawagan na maaksyonan ng lokal na pamahalaan ang kanilang kahilingan na hindi lamang para sa kanilang kapakinabangan, kundi para sa buong pamayanan. Ang signature campaign namin ay tungkol ito, may kaugnayan dun sa hinihiling namin
sa Sangguniang Panglungsod na magpasa ng ordinansa para ma-regulate ang ating mga tricycle sidecar. Sidecar yun, siya ang ibig ko sabihin, na kailangan ay may standard o minimum height at saka dito sa bubong, ganun din sa baba, ganun din sa lapad. Kasi hindi lamang senior citizen ang apektado rito, kundi ang riding public. Mapapansin natin na ang kabataan ngayon ay may matatangkad na rin. Maging babae, nahihirapan din sila na sumakay o pumasok sa tricycle, bumaba, kaya nagpasa kami ng resolution naman namin para hilingin sa Sangguniang Panlungsod. Ito katunayan, patatlong taon na namin advokasya na hanggang ngayon ay pinaglalaban pa namin. Na hindi lamang senior ang peperma rito, lahat ng sumasakay, maging estudyante yan. Sapagkat palagay ko gusto rin nila ng mas komportable. Ayon pa dito, sa kabila umano ng kanyang pagiging senior citizen ay makakatulong pa rin ang mga ito sa national or nation building, kabilang na sa pagpapataas ng disiplina sa mga driver sa lungsod. So yan ay contribution namin bilang nakatatanda sa ating tinatawag na nation building. Kami ay katulong at pwede pang tumulong sa ating pamahalaan para it will also boost our tourism. Ito ay para maitaas ang antas ng ating mga tricycle driver. Ganun din, it will also boost sa ating turismo. Hopefully, this time, susuportahan kami ng ating pamahalang panlungsod, Mayor Arnan, na ito ay may pagpatuloy kasama ang mga civic and religious organization at NGOs para naman sa ating lungsod ng Calapan. Umaasa naman na opisyal na magiging positibo ang resulta ng kanilang advokasya dahil sa pagsuporta aniya ng iba't ibang religious at civic organizations kung saan ilan pang programa at proyekto sa kasalukuyan ang kanilang isinasagawa, kabilang ng pagkakaroon ng geriatric ward at senior citizens desk sa mga katandaan sa mga pampublikong ospital saan man sa lalawigan. Samantala, dahil na rin sa ilang advokasya ng FESCACC